Mga mahal na kapatid, ang paksa ng ating leksyon ay ang pananagutan ng mag-asawa sa isa't isa. Ang tagumpay ng pagsasama ng mag-asawa ay nakabatay o nakasalig sa pagpapala at biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ang pagsasama ng mag-asawa ay lalong magtatagumpay, lalong magkakamit ng biyaya, pagpapalang mula sa Diyos kung patuloy nilang tutuparin ang mga kalooban ng Diyos na sa kanila ay itinali nung sila ay pag-isaing dibdib o ikasal, at hanggang ang mga salitang ito ng ating Panginoon Diyos ay kanilang natutupad, ay hindi sila pababayaan ng ating dakilang Diyos. Simulan natin ang ating pag-aaral sa katanungang ano ang dapat maunawaan ng mga mag-asawa tungkol sa kanilang kaugnayan sa isa't isa. Pakinggan ninyo, babasahin natin ang Genesis 2:18 at 1:28. Ganito po ang ating matutunghayan. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalangko ng isang katulong niya. Sa 1:28, at sila ay binasbasan ng Diyos at sa kanila ay sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Batay po sa ating binasa, ang sabi ng Diyos nang lalangin niya si Adan ay hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ay ilalalangko ng makakatulong niya o makakatuwang niya. Sa makatuwid, ang mag-asawa ay magkatuwang, magkatulong. Mga kapatid, sa mga talatang ating binasa ay sinabi rin ng Panginoon Diyos sa mag-asawa na sila'y magpalaanakin, magpakarami, at kalatan ng lupa at supilin. Kaya pananagutan ng mag-asawa na magkaroon ng kanilang sariling pamilya, magkaroon ng anak o ng mga anak. Subalit, hindi natin dapat na ipagkamali na ang mga talatang yan ay gawing batayan para magpakarami ng mga anak. Hindi po. Kaya po nabanggit yan sa unang mag-asawa sapagkat wala pa namang tao noon. Ngayon, ang suliranin ay overpopulation. Kaya merong mga ginagawa ang mga nasa kapangyarihan para supilin ang suliraning ito. Kaya nga merong tinatawag na birth control. Hindi tayo tutol dyan. Subalit, labag sa atin yung birth control na lalabag sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya maging malinaw sana sa mga mag-asawa na Iglesia ni Cristo na yung abortion ay hindi ho sang-ayon yun sa aral na ating sinasampalatayanan o sa kalooban ng Diyos na naituro sa atin. Sakali po na ang mag-asawa ay magkaroon na ng anak o mga anak, ay paano po sila dapat palakihin ng
mag-asawa. Magkatuwang po sa pagpapalaki. Pakinggan naman natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa Efeso 6:4. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Paano po dapat palakihin ng mga magulang ang kanilang mga anak? Ang sabi po sa talatang ating binasa, palakihin sila sa disiplina at aral o tuntunin ng Panginoon. Sa pagtuturo po, sa pagpapalaki sa mga anak, tinatagubilinan ng Panginoon Diyos ang mga magulang na huwag naman silang ibuyo sa paghihimagsik laban sa kanila. Sapagkat meron po tayong nababalitaan na masyadong strikto, labis ang pagkamahigpit, labis ang pagtrato sa mga anak. Kaya yung mga anak nabubuyo sa pagkagalit. At diyan nagsisimula yung mga kabataan na ayaw nang makinig sa kanilang mga magulang sapagkat lumabis ang kahigpitan. Ang pinakikinggan na lamang nila ay yung mga kabarkada nila o kaya yung mga kaibigan nila. Kaya maging maingat po sana ang ama, ang ina sa kanilang pagtuturo, paggabay, at pangangaral sa kanilang mga anak. Ang dapat nilang ituro higit sa lahat at ipangasiwa sa kanilang mga anak ay ang mga aral at tuntunin ng Panginoon. Alam na natin kung ano yung aral at tuntunin ng Panginoon, kundi yan po ay ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia na ipinangaral naman sa atin. Opo, may tinatawag sila ngayong mga expert sa pagtuturo sa mga bata, sa pagtuturo sa relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Subalit sa atin, mga kapatid, ang higit na dapat bumakod at gumabay sa ating sambahayan mula sa mga magulang hanggang sa mga anak, walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Bakit po? Gaano po ba kahalaga ang pagdisiplina, pagtuturo, paggabay ng mga magulang sa kanilang sambahayan na ayon sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Pakinggan natin ang paliwanag ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo 3:15 hanggang 17. Pakinggan po ninyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa mga maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Gaano po kahalaga, mga kapatid, ang pagdisiplina, pagtuturo, paggabay ng mga magulang sa kanilang sambahayan, sa kanilang mga anak, na batay sa banal na kasulatan. Ang sabi po ay ang mga banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, kalooban ng Diyos na yan ay masulat, mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa likong gawain, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, higit sa lahat. Para ang tao ng Diyos, ang sabi, maging ganap
handa sa lahat ng mabubuting gawain. Mga kapatid, mga magulang, mga anak na nakikinig sa amin ngayon, tandaan po natin ang kultura na dapat na bumakod sa atin, sa ating sambahayan, ay ang kulturang Kristiyano. Kulturang Iglesia ni Kristo. Hindi po yung kultura ng bansa na kinaroroonan natin. Hindi po. Opo, iba't iba ang dako natin. Pero napakahalaga na ang bumabakod sa atin ay salita ng Diyos. Bakit po? Tandaan natin. Itong aral, itong salita ng Diyos, ito po ang magtuturo sa atin para ang lahat ng ating gagawin ay mabuti. Ibig sabihin, karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Alam nyo, kayo na rin ang makapagsasabi na sa kultura ng tao, lalo na ngayon, ay kung ano-ano ng mga itinuturo sa mga kabataan, kung ano-ano na ang itinuturo sa mga anak, na kung pag-aaralan natin, naku po, salungat na salungat sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya, mag-ingat tayo, mga kapatid. Very challenging yan sa mga magulang, lalo na sa kasalukuyan. Pero, iyan po ang pananagutan, lalo na ng mga magulang sa kanilang sambahayan. Ngayon, paano kaya magiging mabisa ang mag-asawa, ang mga magulang, na maituro nilang mabuti ang mga kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia, ipangasiwang mabuti sa mga sambahayan nila o sa kanilang mga anak? Ang kailangan po, ang mga magulang ang unang matalino sa kalooban ng Diyos. Sila ang unang-una na sumusunod, nagpapahalaga sa mga aral ng Diyos. Sapagkat, paano magiging mabisa sa pagtuturo ang isang ama, ang isang ina, kung siya mismo hindi naman pinahalaga, hindi naman sinusunod ang mga salita ng Diyos na itinuro sa kanya. Kaya kung hangad, kung ninanais ng mga magulang na sila'y maging mabisa sa pag-akay, sa pagtuturo, maging credible, ika nga, sa pangunguna sa kanilang mga anak, sa kanila una na dapat makita ang pagpapahalaga, ang pagdakila nila sa mga aral ng Diyos. Mga kapatid, sa pagkakataong ito ay uunahin nating pag-aralan ang pananagutan po ng isang ama sa kanyang asawa, sa kanyang sambahayan. Sa mga susunod na pagsamba naman natin ay tatalakayin naman natin ang pananagutan ng asawang babae. Kaya, ang tanong natin ay, ano po ang isa sa gampanin ng asawang lalaki sa kanyang pamilya? 5:23, dinggin po ninyo sa Efeso. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas nito. Ano po ang isa sa gampanin
ng asawang lalaki sa kanyang sambahayan. Maliwanag po ang sinabi ni Apostol Pablo, ang lalaki ang pangulo ng kanyang asawa, gaya ni Kristo na pangulo ng iglesia. Hindi po dapat na mabaliktad yan. Ang lalaki po ang pangulo ng kanyang asawa, pangulo ng kanyang sambahayan. Pero hindi po yan absoluto ha. Mamaya po, lilinawin natin yan. Ano po ang gampanin, pananagutan ng pangulo ng sambahayan? Sa unang Timoteo 5:8 ay ganito po ang pahayag. Datapwat kung ang sinuman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ano po ang gampanin ng pangulo ng sambahayan? Dapat ay kinakandili niya ang kanyang sariling sambahayan. Gaano po kasama pagka ang isang pangulo ng sambahayan, ang ama ng sambahayan ay hindi niya kinakandili ang kanyang sambahayan? Ang sabi po ni Apostol Pablo ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Kaya pananagutan po ng Pangulo ng Sambahayan na iabot, ibigay, ipagkaloob sa kanyang pamilya ang kanilang mga pangangailangan. Ano-ano ang mga pangangailangan? Pwede nating i-categorize yan sa tatlo. Ang una, physical needs. Pagkain, tirahan, pananamit, edukasyon. Pangalawa ay mental and psychological needs. Ito naman ay sa kanyang kabiyak. Kailangan ang pangulo ng sambahayan, ang ama ng sambahayan ay tapat sa kanyang asawa. Tapat sa kanyang kabiyak. Kailangan din po na makita ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak na hindi mainitin ang ulo niya, hindi siya magagalitin, lalo na pagka halimbawa ay dumaraan ang pamilya sa maraming pagsubok. Nakikita nila yung pangulo ng sambahayan na matatag. Hindi nawawalan ng pag-asa. Ikatlo, spiritual needs. Bilang pangulo ng sambahayan, siya ang dapat na nangunguna, na umakay sa kanyang pamilya sa matapat, sa matuwid, sa tama na paraan ng paglilingkod sa Panginoon Diyos. Hindi po yung siya pa ang inaakay, siya pa yung pinapaalalahanan. Ay, hindi ho. Tandaan ninyo, mga kapatid, pagka ang isang pangulo ng sambahayan ay hindi niya natutupad ang kanyang pananagutan sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, ay lalo pa siyang masama kaysa hindi sumasampalataya. Alam naman natin kung ano ang kahihinatnan ng mga hindi sumasampalataya. Ang hindi sumasampalataya ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya ang isang binata na nag-iisip na lumusong sa buhay may asawa
ay isipin niya itong mabuti. Magagampanan ba niya ito sakaling maghanap na siya ng kanyang mapapangasawa? Mag-isip siya na magkaroon na siya ng sariling pamilya. Ito ba'y magagampanan niya? Mahalaga na ito'y matiyak niya sapagkat malaking kasalanan sa Diyos pagka ito'y hindi natupad. Tumako naman tayo sa tungkulin ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Anong pananagutan niya? Basahin natin ang 5:25, 28 hanggang 29. Pakinggan ninyo mga kapatid. Dito po sa Efeso, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Gayon din naman, marapat ibigin ng mga lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili, minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Ang tagubilin po ng Diyos, at yan ay ipinahayag ng mga apostol, pinangaral, mga lalaki, ang sabi ay ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Mga kapatid na may asawa, mga kapatid na ama ng sambayan, tuparin po natin yan. Mahalagang sangkap ng pagsasama ang pag-ibig. At huwag po nating gagayahin yung mga taga-sanlibutan na kaya naghihiwalay, ang pag-ibig daw kasi ay nawala na. Ba, hindi po. Sa atin na mga tunay na Kristiyano, ang pag-ibig ay hindi lang masasabi natin na binigyan kasi ng kahulugan yung pag-ibig na intense feeling eh. Hindi po. Para sa atin, ang pag-ibig eh, kautusan ng Diyos yan eh. Dapat nating ituring yan bilang tunay na Kristiyano na yan ay God-given duty. Ibigin eh. Ang sabi ng Diyos eh. Ibigin ang inyo-inyong asawa. Yung sarili, ang asawa. Paano dapat ibigin ang asawa, babae? Ang sabi ay kinakandili. At ang mahalaga, minamahal. Kaya dapat natutupad yan ng bawat ama, ng bawat asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Paano pa mapatutunayan ng asawang lalaki ang pag-ibig niya sa kanyang asawa? Babasahin natin ang unang Pedro 3:7 sa dating salin at magandang balita. Ganitong nakasulat, mga kapatid. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae, na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong panalangin ay huwag mapigilan. Sa ibang salin, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina. At sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga pananalangin.
Ang sabi po sa mga talatang ating binasa ay, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa. Pakitunguhan mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mahina. Ang katumbas niyan, respeto. Bakit po? Sapagkat ang sabi ng Biblia, kasama ninyo sila natatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Higit sa lahat, para walang maging sagabal sa inyong pananalangin. Sa makatwid, kakaproblema tayo sa Diyos, mga mag-asawa, magkakaproblema tayo sa Diyos kapag hindi natin natutupad yung ating mga pananagutan. Anong magiging problema natin sa Diyos? Yung ating mga panalangin, mahahadlangan. Bakit? Meron tayong hindi natutupad eh. Nakalooban ng Diyos sa atin. Ito naman ay binibigyan din ng maling pakahulugan ng mga taga-sanlibutan. Komo yung lalaki, pinakikitunguhang mabuti yung asawa, Andres daw, under desire. Hindi ho. Huwag yun ang ating pakinggan. Kasi yung iba naapektuhan ng sinasabi ng mga tao. Kaya hindi nila tinutupad yan. Ayaw nilang mabansagan na Andres Desaya eh. Pero meron ngang ganyan, di ba? Huwag nating tutularan yun. Kailangan ay tuparin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Sapagkat tandaan ninyo, sa simula ng ating leksyon, sa ating intro, ang sabi natin ay ang tagumpay ng pagsasama ng mag-asawa ay batay sa pagpapala ng Diyos. Pagpapalain ang mag-asawa kapag tinutupad nila ang pananagutang tinanggap sa Diyos. Mga kapatid, kami ay nagtala ng ilang mga suhestyon para yung pakikitungong mabuti sa asawa ay matupad. Halimbawa, kailangan yung asawang lalaki ay alam niya kung kailan sila ikinasal, kailan ang kanilang anibersaryo, alam niya yung kaarawan ng kanyang kabiyak, at iba pang mga mahalagang kaganapan sa kanilang pagsasama. Kailangan ay nasasabihan natin sila ng mga mabubuting mga pananalita. Napagkakalooban natin sila ng halimbawa regalo. Hindi naman nangangahulugan na napakamahal na regalo. Hindi. Dapat ay naipapahayag din natin sa kanila kung gaano sila kahalaga sa ating buhay. Nasasabi natin sa kanila yung ating pagmamahal. Pero, wag naman tayong umasa ng labis sa ating asawang babae o kaya naman yung asawang babae ay umaasa ng labis sa kanyang asawang lalaki. Hindi gano'n. Manatiling ang asawang lalaki ay gentleman. Ika nga, pinagbubukas niya ng pintuan, ang kanyang asawa, halimbawa, papasok sa isang gusali, papasok sa bahay, sasakay sa kotse o sa sasakyan, maging gentleman. Huwag nating pakikinggan yung kantyaw ng iba na, naku, luma na yan, sinauna pa yan. Hindi ho. Mga kapatid, lalo na sa ama ng sambahayan, bagamat nabanggit kanina na ang lalaki ang pangulo ng sambahayan, ay hindi ito absoluto. Lalo na sa mga pagpapasya, sa pamilya, sa sambahayan. Kailangan sinasangguni yung asawang lalaki ang kanyang asawang babae sa mga pagpapasya. Mga kapatid,
Inuulit namin. Pagka yung mga salita ng Diyos na itinali sa atin nung tayo ay ikinakasal, tuparin natin yun. Wala tayong babaliktarin doon, wala tayong bibigyan ng maling kahulugan doon. Kung ano lang yung aral, yun ang ating tuparin. Ano kasunod niyan? Pagpapala at basbas ng ating Panginoon Diyos. Kayo na rin ang makapagsasabi kung ano ang ibinubunga eh. Halimbawa, yung asawang lalaki, kung bulyawan yung kanyang asawang babae, ganun na lang. Eh, anong ibubunga nun? Hindi ba masasaktan ng damdamin nung kanyang asawa? Magtatampo. Eh, bakit nga naman? Eh, nakabulyaw palagi eh. Hindi dahil sa ikaw ang ama o pangulo ng sambahayan eh. Gagawin mo na yun. Eh, hindi. Hindi mo narinig yun na itinuro sa iyo nung ikaw ay kinakasal. Ang itinuro sa iyo, kapatid, pakundangan na yung babae o yung asawang babae. Halimbawa naman, ang gusto niya siya yung pangulo. Eh di ba, sakit din ng ulo, away din, hindi rin pagkakaunawaan. Eh bakit? Binabaliktad kasi. Hindi kasi sinusunod yung aral eh. Eh wala naman nung perpektong pagsasama. Eh sinabi ba namin na may perpektong pagsasama? Opo, babangon ang hindi pagkakaunawaan. Pero sakaling bumangon ang hindi pagkakaunawaan at pag-aaway, anong dapat gawin? Sa Efeso 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang pananalita, sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makakarinig, at huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Sakaling bumangon po ang hindi pagkakaunawaan, at talaga namang mangyayari yan, anong dapat gawin? Eh, huwag anya nating bigyan ng pagkakataon ang dyablo. At ano nga ang payo sakaling magkagalit? 26. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala, agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Nagalit si Mister, nagalit si Mrs. sapagkat may nalabag eh. Anong dapat gawin? Ang sabi, kung magagalit kayo, eh, huwag ninyong bigyan ng daan ang dyablo. Agad mapawi yung galit. Kaya, mga kapatid, dapat nating maunawaan, natural na magalit. Ano ang hindi natural? Yung galit mo matagal. Kaya nga, maraming mag-asawa, ang ginagawa nila pagka nagkatampuhan, pagka nagkagalit, eh bago matapos yung araw, nag-uusap sila. Nagpapatawaran. Yung salitang sorry, napakahalagang bagay nun eh. Yung maliit, yung maikling pangungusap na yun. Pasensya ka na, paumanhin, sorry. Malaking nagagawa nun eh. Eh kung halimbawa, paiiralin yung pride, eh magkakasala. Bakit? Eh hindi magpapatawaran. Magiging mas lalong malala ang sitwasyon.
Kaya para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, ang dapat na salitang namumutawi sa bawat isa ay yung salitang biyaya, mapapakinabangan ng isa't isa. Kaya nawa po ang mga katotohanan ito ay patuloy na gumabay sa mag-asawa, sa lalaki man o sa babae na may asawa. Mga kapatid, sinumpaan natin sa harap ng Diyos yan nung tayo ay basbasan, nung tayo ay ikasal. Ang inaasahan sa atin ng Panginoon ay tutuparin niya. Lalo na po yung mga magulang na merong mga anak. Nadagdagan ng inyong pananagutan sa Diyos. Inaasahan kayo ng Diyos na ang inyong mga anak ay lalaking mananampalataya. Lalaking may takot sa Diyos. Huwag nawa sanang matulad ang inyong mga anak sa mga anak ng sanlibutan. Walang galang sa magulang. Walang takot sa Diyos. Hindi dapat mangyari yan sa kanino mang anak ng mga kapatid. Regardless kung saan dako sila naroroon. Huwag kayong papayag, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay hindi maghari sa inyong pamilya. Ang kailangan, ang salita ng Diyos ang nakaluko sa kani-kanyang sambahayan. Bakit po? Sapagkat yan ang pananagutan natin sa Diyos at hindi sa kanino mang tao. Mga kapatid, ang layunin ng mga leksyong ito ay upang patibayin ang sambahayan ng mga kapatid. Kayo na rin ang makapagsasabi kung ano po ang nangyari sa ibang pamilya ng mga kapatid, lalo na sa panahon ito. Dahil sa mga hindi matuwid na nangunguna sa iglesia, ang sambahayan ay nawasak. Ang relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak nawasak. Gaano karami yung ating nababalitaan na mismong mga anak itinakwil ang sariling magulang. Itinakwil ang sariling mga magulang. Pagkatapos, sasabihin nila sila ang maliligtas. Mga kapatid, huwag na huwag mangyari sa atin yan. Kaya, hinihiling namin sa Panginoon Diyos na patuloy niya kayong pagpalain. Nawa ang Diyos ang maghari sa inyong pamilya. Ang inyong sambahayan mamalagi sa kanyang pagkalinga at sa kanyang mga pagpapala. Hinihiling din namin sa Diyos, Panginoon Diyos, alalahanin mo ang mga anak ng aming mga kapatid. Huwag mo sana silang pababayaan. Nawa po, mamalagi ang takot nila sa iyo sa paraang mabuhay sila ayon sa iyong kalooban. Bago tayo manalangin, mga kapatid, aawit muna tayo ng awit ng ating kahalalan. Tumayo po kayo. Panginoon namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Muli mo kaming pinaalalahanan. Pananagutan ng iyong mga anak. Dapat naming matupad sapagkat ito ang inaasahan mo sa amin. Salamat, Ama,
Mahal mo kami, mahal mo ang aming sambayan. Ayaw mo na may malayo sa iyo, mapariwara ang buhay. Higit sa lahat, malayo sa iyong pagmamalasa. Ama Diyos, aming inihabilin ang aming sambayan sa iyo. Patuloy mong kalingain kami. Maghari ang iyong kalooban sa amin. Payapa kaming makapamuhay. Higit sa lahat, makarating sa hangganan, karapat-dapat sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Basbasan mo po ang aming mga kapatid. Huwag mo sana silang pababayaan. Ama Diyos, maghari ka sa kanilang buhay. Ang iyong mga salita, ito ang gumabay sa kanila upang ang mga paglilingkod at sakripisyo namin hindi mawalan ng kabuluhan, kundi maging matibay na batayan sa pagtatamo namin ng kaligtasan. Itawid mo ang bawat pamilya ng iyong mga lingkod, lalo na sa panahong kasalukuyan. Patuloy na masumpungan ng iyong mga anak ang mga biyayang kailangan sa araw-araw. Higit sa lahat, Ama, ang katibayan ng pag-asa at ng taglay na pananampalataya. Alalahanin mo po ang mga kabataan, ang mga anak ng mga lingkod mo, O Diyos ng langit. Huwag mo silang ibibigay sa kasamaan. Basbasan mo ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan. Punuin mo ng takot sa iyo, ng paggalang sa iyong kautusan, mamalaging karapat-dapat sa mga biyayang kaloob mo. Ama Diyos, paglaanan mo ng magandang kapalaran upang ang pangalan mo patuloy na maluwalhati. Ama, sumasampalataya kami. Dininig mo ang aming dalangin. Ang suliranin ng iyong mga anak, lulunasan mo ang mga pangangailangan namin. Patuloy mong ipagkakaloob. Patuloy mong papatnubayan ang bawat isa sa amin. Patawad po, Ama, sa aming mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus, na dakila naming tagapagligtas. Amen.